NBI director po ni Marcos Jr., I think pangatlo na niya itong NBI director, simula nang umupo siya, ay nag-tender po ng resignation. Pero parang hindi naman irrevocable. Kasi ang kanyang resignation will take effect daw upon the appointment or the designation of the new NBI director. Hindi po automatic, hindi rin po kaagad-agad na wala na itong si former judge at former officer ng Western Police District, police po dati ito, police officer, SWAT ito, no? At naging abogado at naging hukom, itong si retired judge Jaime Santiago. At ngayon, siya po ay nagsisilbi bilang NBI director ni Marcos Jr. Ang kapansin-pansin po, bagamat hindi irrevocable and immediately executory ang kanyang pagpapatupad ng resignation, ay ang binabanggit niya na biktima daw siya ng paulit-ulit na mga malulupit na paninira at pagwasak sa kanyang kredibilidad. So kung tayo po ang mag-observe, batay sa ganong pahayag, ay nangyayari po ang tinatawag na power play sa loob ng NBI at posible pati po sa Department of Justice. Kasi po ang supervisory agency pagdating po sa NBI ay ang Department of Justice. Ang may authority to supervise ng operations bilang immediate head ng linya ng authority mula sa Office of the President ay ang Secretary of Justice po ang nangangasiwa upang tingnan kung paano po ang pagpapatakbo at administrasyon ng mga agencies such as National Bureau of Investigation or NBI, including po ang Bureau of Immigration and Deportation or BID, pati po ang BUCOR, Bureau of Corrections. Under po yan sa DOJ. Pati po ang National Prosecution Service, no? Under din po sa DOJ. Hindi ko alam kung ang PAW subject sa DOJ, yung Public Attorney's Office ba subject ng coverage ng DOJ sa supervision. Parang kasama po ang PAW. Pati na rin po ang Board of Parole, no? Para po sa mga parole ng mga detainee o mga nakulong na entitled na or qualified for parole. Pati po yata sa Office of the Solicitor General. Yung mga abogado ng gobyerno, ang pinaka-abogado dyan, Solgen, no? Binabanggit po ni NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, na paulit-ulit daw siyang binibiktima at inaatake ng paninirang puri o kaya pag-iintriga laban sa kanya. Which, at the basic na mga indicator, ito po ay nagpapakita na may nagaganap na power play o maniobrahan. Either yan ay sa loob mismo ng NBI o mas mataas pa na posible po ay ang Department of Justice, no? Kagaya din po ngayon ng inaangal ng maraming mga police officers, mga senior police officers, including na itong si General Diwata Torre, posible, hindi niya lang sinasabi sa media, ang direktang pagtapak Secretary John Vic Rimulya. Dito sa, kasi naman pagdating sa PNP, ang supervisory direct agency dyan ay ang DILG, Department of Interior and Local Government. Pagdating sa Armed Forces of the Philippines, DND, Department of National Defense. No? Ilaw po mga kababayan na may power play. No, gaya din po ngayon na parang hindi na binibigyan po ng tinatawag na leeway of autonomous authority. Bagamat hindi naman yan absolute autonomous, pero hindi mo po pinapakialaman ng direkta ang internal na mga disposition ng mga officers at organizational operations ng PNP, bagamat supervised po yan ng DILG. Mukhang may ganito rin po na nararanasan ang National Bureau of Investigation tungkol sa kung bakit inihayag ni retired judge at ngayon ay NBI Director Jaime Santiago ng dahilan ng kanyang pagsumite ng resignation letter niya kay Pangulong Marcos Jr. ay ang mga intriga at paninira laban po sa kanyang pagkatao. Malinaw mga kababayan na ito po ay kalakaran na sa loob ng gobyerno ni Marcos. Yung intrigahan,
yung demolition job, yung gapangan, no? So, ano kaya ang mga intriga at paninira in the context of inevitable power play? Ito ba ay sa pagitan mismo ni DOJ Secretary Boyeng Remulla at ni NBI Director Jaime Santiago, o within NBI only? Pero sinasabi niya kasi paulit-ulit daw na pag-atake at pagsira sa kanya. Most likely po, baka may mga gustong imanok at ilagay dyan. Si Boyeng Remulla, dahil hindi niya nakokontrol ng direkta at mahirap niyang diktahan o imaniobra ang NBI Director na itinilaga ni Marcos, no? Malinaw mga kababayan na ang tatak po, ang pattern at patent ng administrasyon ni Marcos, intrigahan at gapangan, sapagkat hindi niya po nakukumpasan ng tama at nabibigyan ng matuwid at matatag na direksyon ang pamumuno sa pamahalaan, no? Yan ang binabanggit ni former President Duterte, weak leader. Kapag weak ang leader, ang korupsyon ay malaganap. Kapag weak, walang yagbols ang leader, ang intrigahan at gapangan sa mga tauhan at mga naglilingkod sa gobyerno niya, pati po ang mga na-appoint niya sa kanyang gabinete, ay talagang tuloy-tuloy na nagbabanggaan po ang mga banggaan ng interes na ito. Okay? At ito din po ang nakikita ngayon na nagkakaroon ng pagbubuo ng sentimiento ng diskontento sa hanay po ng mga senior police officers dahil sa sobrang pakialamero ng mga ginagawa na hakbang naman ni John Vic Remulla. Kapatid naman ito ni Boyeng Remulla pagdating po sa mga usapin ng pag-supervise o pagpapaandar ng Philippine National Police. Ayun. Kasi ang problema nito magkapatid, mga politiko po ito eh. Kaya nga dapat hindi na nag-apply sana kung may delikadesa man lang na natitira kahit 1 pulgada lang, no? 1 inch of a delikadesa sa pagkatao ni Boyeng Remulla, hindi pa siya kontento sa poderoso na poder niya na wala namang kabutihang na idudulot sa mamamayan. Ang pagka-DOJ secretary niya, nag-apply pa bilang ombudsman. My goodness. Alam naman po natin na ang ombudsman ay napakahalaga po ang papel niyan. Bagamat the appointing authority is the president, but the ombudsman must be detached with any semblance of connection or related interest to the appointing authority who is the president. So, kung si Boyeng Remulla at mga politiko po, ang ilalagay mo dyan ay tabla-tablahan na po yan. Ibig sabihin po, ay poprotektahan niya ang mga political interest nila. Happy ang mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF, no, kahapon ay napalaya, no, by way of inutil na diskarte ng DOJ sa Regional Trial Court sa Taguig ang mga pangunahing leaders ng CPP, NPA, NDF, dalawa doon kay kilala ko, mga Central Committee po ito, mga personalidad na ito. Palaya po sila dahil lumalabas ayon sa mga impormasyon mismo na nanggaling sa mga ilang mga prosecutors, sinasadya pong ilaglag na ang kaso. Sana hindi totoo ito. Pero mukhang yun nga ang kalakaran. Pagdating sa CPP, NPA, NDF po, ay pinababayaan na ni Marcos Jr. at ang diskarte ang nagpapatupad si Boyeng Remulla na. Kaya walang katuturan at walang kabuluhan na dapat hindi na ikinonsidera pa ng Judicial and Bar Council ng JBC na i-shortlisted pa si Boyeng Remulla sa mga kandidato na pagpipilian para sa ombudsman na posisyon, no? Makapal talaga at garapal ang mukha nito na magkapatid na Remullang ito, no? Talagang abuso sa poder at kapangyarihan. No, kahit nung panahon pa ni Joseph Estrada, ganyan na sila eh. Ganyan po ang mga operatiba noon ni Joseph Estrada. Sa panahon po na nilalabanan namin sila sa era Presime movement. No? Kaya ito pong pagkakaroon ng declaration in public na inamin na ni NBI Director Santiago Jaime na siya po ay nagbitiw na sa kanyang pagiging NBI Director subject upon immediate designation or appointment of a replacement for him, ay nagpapakita po na hindi maganda ang posibilidad na nagaganap sa pagitan nila at ng DOJ. Kasi kung sa loob lang ng NBI na opisina, kaya-kaya niyang i-address yun dahil siya ang head of office.
Pero binabanggit niya, hindi na niya matyagaan pa o hindi na niya maatim na patuloy siyang wasakin at sirain to the point na paulit-ulit na binabagsak at sinasabotahe ang kanyang pamumuno sa NBI. To that effect, ganun po ang kanyang ipinahayag, mga kababayan.